Sa kabila ng mga ulap, Apo, doon nakatira ang ating mga kaibigan. Sino nga po sila, Tatang? Ang mga dambuhalang nilalang ng kabilang dimensyon, Apo. Kaya hinihiling ko sa iyo, Apo, na maging matapang ka sana dahil sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ng mga tao. Matanda na ako, Apo, at mahina na rin ang katawang lupa ko. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang baryong ito. Kailangan na ng bagong bayani ng mundong ito. Bibiguin mo ba ako? Bibiguin mo ba ang mga tao? Mapagpalang araw mga ka-DM. Mayroon ka rin bang maituturing na kakaibang kwento? Isang kwento na hindi pangkaraniwan at napupuno ng kababalaghan. Paano na lamang kung isang araw at bigla ka na lamang dinala sa ibang mundo ng isang mayuwagang nilalang? Ano kaya ang gagawin mo? Halina mga kaibigan at sama-sama nating pasukin ng hiwaga, kababalaghan at pagkakaibigan sa daigdig ng mga higanteng engkanto. Apo, saan ka na naman ba nang galing na bata ka at kanina pa kita hinahanap? Ay ngayon ka lang sumilpot ha? Isang hapon yun nasita na naman ni Tandang Israel sa pasaway niyang apong si Natoy. Diyan lang po sa tabi-tabi, Tatang. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Apo. Nanggaling ka na naman ba sa labasan ng hindi nagpapaalam sa akin? Napilitan namang tumango ang paslit sa katanungang iyon ng matanda, pero nanatiling nakatalikod ang 13 taong gulang na bata na wari ay may kinukubli. Parang may kung ano rin sa pagmumukha nito na ayaw niyang ipakita. Sinasabi ko na nga ba? Tang, huwag niyo na ho akong sermonan, pwede. Bakit hindi ay maghapon kang wala rito sa dampa? Ang lagay ay hahayaan ko na lamang bang pagiging lakotsero mo. At saka anong masamang hangin ang humampas sa iyo sa labasan, Natoy, at parang naninigas siyang katawan mo. Siya kakatalikod mo sa akin. Ngunit nanatili pa rin talagang nakatalikod ang bata na parang walang narinig. At mas pinag-ibayo pang lalo ang ginagawang pagtalikod. Hoy Natoy, kinakausap kitang bata ka. Bingi ka ba? Maanyong humarap ka nga sa akin. Hindi ba't sinabi ko sa iyong bastos sa makikipag-usap sa matanda na nakatalikod? Wala nga ho ito, Tatang. Hay, ang kulit naman. Nakakadalawa ka ng bata ka. Umayos ko nga sa pagsagot-sagot mo dyan sa akin. Katanda kung ito'y ganyan mo lang akong kausapin. At mabilis nang nakutongan ng matanda ang apo. Sabay kalawit rin ito ng hawak nitong tungkod sa leeg ng bata. Kaya sa pilitang napaharap ito sa kanya. Aray ko naman ho, Tatang. Dahan-dahan naman ho. Kulang pa yan na bata ka. Ayan at kitang-kitang ebidensya. May dalawa kang malapad na ubi sa muka. Nako, Apo. Huwag mong sabihin nakipag-away ka na naman sa labasan. Nakangiwi namang tumango ang bata dahil bestado na siya ng matanda. Sinasabi ko na nga ba't umariba na naman yung pagiging siga mo? Ay nako, Natoy, kailan ka kaya titino? Tang, hindi naman ho ako nauna, lumaban lang ho ako eh. Kahit na, mali pa rin na makipag-away, Apo. Anong akala mo sa mukha mo, asero? Hindi tinatablan na suntok. Ilan bang blakay ang gusto mo at ako na magbibigay sa iyo ah? Tang, wag yun naman ho ako sermonan, pwede. Gamutin nyo na lang ho itong pasako. Ang sakit na eh. Yan ang napapala ng mga pasaway na batang gaya mo. Baka gusto mong dagdagan ko pa yan eh. Halika't lumapit ka rito nang masampulan kitang bubwit ka. At mas diniin ang panganlalo ng matandaan daliri nito sa mga pasa ng apo, dahilan para mapangiwi ito. Aray ko naman ho, Tatang. Masakit na nga ho eh. Diniinan nyo pa. Pambisira naman talaga. Bagay lang yan sa'yo dahil pasaway kang bata ka. Pambihira ka talaga, Natoy. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong masama ang makipagbasag ulo? 13 ka pa lamang pero daig mo na ang mga siga sa kanto. Kita mo ba yung sarili mo? Kulang na lang ay maging ubi halaya na yung pagmumukha mo. Kasalanan mo naman, hutang, kung bakit ako napapaaway sa labasan. Tamotong damuho na ito. Anong ako? Ba't ako? At idadamay mo pa talaga ako sa mga kalokohan mong bata ka.
Aba apo, baka nakakalimutan mo. Narito ka sa poder ko dahil sinukuan ka na ng mga magulang mo dahil dyan sa katigasan ng ulo mo. Umaasa silang masuweto kita sa pagiging siga mo. Aba apo, huwag mo naman ako ipahiya sa mama at papa mo. Etang, inuulit ko. Hindi naman ho talaga ako nag-umpisa ng away. Yung mga abnoy na bata ho sa labasan. Paano'y pinagtanggol lang kita sa mga buwisit na yun? Hoy Natoy, yung bunganga mong bata ka masyado na agad napasmado. Masama ang magsalita ng marahas sa kapwa. Kaya bata-bata mo pa'y masasamang salita na agad ang lumalabas dyan sa bibig mo. Paano naman hutang? Sino ba naman ang hindi magagalit eh? Inuulitan ka nila ng hukluban. Tama naman sila po. May katandaan na nga talaga itong tatang mo eh. Tatang, tama rin ho ba na pinagbibintangan kanilang baliw na mambabarang kaya dito ro sa pusod ng kagubatan tayo nakatira. Kaya ayun, pinadugo ko yung mga nguso nila. Sinabi nila yon? Oho. Natoy apo, hindi mo na lang sana pinatulan ng mga batang yon. Mga bata pa rin silang gaya mo. Malamang na hindi pa rin nila naiintindihan ng mga sinasabi nila tungkol sa akin. Bakit ba hindi mo nilang subukan makapagkaibigan sa kanila sa halip na makipag-away? Ay, di bali na lang hong wala akong kaibigan tatang kaysa naman makipagplastikan ako sa mga kutong lupang yun. Apo, hindi naman masamang makipagkaibigan. Tandaan mo sana na walang taong ipinanganak na mag-isa. Kailangan mo pa rin makipagkapwa-tao. Pero tang, hindi naman sila mabubuting tao dahil masasama ang mga ugali nila. Kaya nararapat lang na pinag-uumbag ko sila. At sa kagigil na pinagkikiskis pa talaga ni Nato yung dalawa nitong kamao. Apo, wala naman taong perpekto. Pero pasasaan ba't malalaman din nila ang mga kamalian nila? At saka yung mga ganyang pag-uugali ang dapat mong inaalis sa pagkatao mo. Baka madala mo yan hanggang sa paglaki mo. Hindi maganda apo. Isa pa'y tigil-tigilan mo na rin yung pagiging maangas mo. Maawa ka sa sarili mo. Parang kawayan lang yung katawan mo pagkatapang-tapang mo. Anong akala mo? Pader yung patpatin mong katawan. Basta tatang, ayaw ko hong makipagkaibigan sa kahit na kanino. Aber ikaw din naman tatang wala ka rin naman kaibigan sa lugar nito. Maliban na lang dun kay Amamang Poldo na kapwa albularyo nyo sa labasan. Napakunot noon naman ng matanda sa sinabing yon ng apo. At sino namang may sabi sa iyo Natoy na si Amamang Poldo mo lamang ang kaibigan ko? Ha? Meron pa hubang iba? Aber tatang kung ganun nasaan po sila? Ba't hindi ko po sila nakikita? Dahil hindi naman sila mga pangkaraniwang nilalang apo. Ha? Talaga ho ba? Bakit tatang ano po ba sila? Ngunit sa halip na sumagot ay isang mahiwagang ngiti lamang ang ibinigay ng matanda sa nagtatanong na apo. Ay, wag mo nang pakaisipan na sinabi ko apo. Pasasaan ba't makikilala mo rin sila? Sinadoy naman ay nangunot ang noo sa sinabing yon sa kanya ng tatang. Bagya rin siyang nahihiwagaan sa sinabi nito. Pakiubari rin niya may lihim itong itinatago sa kanya. Alam mo tatang, minsan ang labo mo rin hong kausap Gusto ko na tuloy maniwala sa mga tao sa labasan na ano apo, nabaliw itong tatang mo. Hay, hayaan mo sila kung anong gusto nilang paniwalaan. Kasi naman tang, basta, dapat tang, huwag ka naman hong masyadong mabait sa mga tao sa labasan. Minsan ay magalit ka rin naman ho sa kanila pagtanggol mo naman yung sarili mo. Pero inakbayan lamang si Natoy ng matanda. Apo, walang masama sa pagiging mabait dahil ang mga taong mababait ang masigit na pinagpapala. Alam mo apo, hindi karahasan ang dapat na palagi natin pinapairal sa mundong ito, kundi kapayapaan at pagkakaisa. Yang mga tao sa labasan, sila pa nga yung mas nangangailangan ng tulong natin dahil wala silang kakayahan para ipagtanggol ang kanilang mga sarili kumpara sa atin. Nangunot naman lalo ang noo ni Natoy sa sinabing yon ng matanda dahil hindi niya maarok ang ibig nitong ipaunawa. Ay naku tatang, hindi ho talaga kita maintindihan. Pero tang, ayaw ko ho talagang gayahin ang kabaitan niyo sa mga salbahing mga tao sa labasan.
Maigi pang ihatid nyo na lamang ho ako sa bayan. Doon ko na lang po uubusin ng bakasyon ko kaysa naman madismaya ako sa pagiging bayani ninyo. Tignan mo tong batang ito at lumalaki ka talaga ng paurong ang utak. Kaya nga itinutuwid ko iyang mga maling pananaw mo sa buhay para lumaki kang isang responsableng tao. Alam mo apo, ang mga salbahing mga tao pa ang mas kinakailangan ng mas malalim na pangunawa. Kung gagayahin natin ang mga maling ginagawa nila, abay mas masahol pa tayo sa kanila. Tandaan mo sana apo na kung ano ang itinanim mo sa kapwa mo, yun din ang aanihin mo. Napabuntong hininga na lamang si Natoy sa mga pangaral ng kanyang tatang Israel. Nasisiguro rin niya na simula na naman yon ng napakahaba nitong paninermon. Kaya habang nagsesermon ng matanday, sinasabayan din niya yon ng pagkibot-kibot ng bibig at mahihinang pagbulong na sinasabayan pa niya ng inis na pagkamot sa kanyang sariling tuktok. Ay naku po, sinasabi ko na nga ba Ano ka mo? Apo, sumasagot ka na ba? Hindi ho tatang. Bueno, nakikinig ka ba naman sa lahat ng pangaral ko sa'yo? Oho naman tang. Sabi na lamang ni Natoy na sinabayan na lamang nito ng kubling pagsimangot. Buti na lamang talaga't may kahinaan na ang tenga ng kanyang tatang Israel. Mabuti kung ganon, baka nakakalimutan mo apo na inihatid ka rito ng mga magulang mo para maiba yung ugali mo. Sinasabi na nga ba niya at doon na naman patutungo ang paninermon nito sa kanya. Ang sabihin niyo tatang ay hindi nila ako mahal, kaya mas gusto nilang hindi ako kasama. Ayaw na nila sa akin dahil palagi na lamang sakit ng ulo ang binibigay ko sa kanila. Siguro nga pag nawala ako sa buhay nila mas magiging masaya pa sila Lumapit ang matanda kay Natoy at inakbayan siya nito. Yan naman ang hindi totoo apo. Akala mo lang na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Sino bang magulang ang hindi nagmahal ng anak nila? Ang mga magulang ko ho tatang. Basta ang alam ko ho, mas mahalaga pa sa kanila ang kanilang mga trabaho kaysa makasama nila ako. Kaya nga inihatid nila ako rito sa iyo. Para wala nga namang maging abala sa kanila. Pero ginulo lamang ng matanda ang buhok ng apo at napabuntong hininga. Hay nako apo, balang araw ay maiintindihan mo rin ng mga magulang mo na lahat ay ginagawa lang nila para sa iyo, para mabigyan kanila ng lahat ng pangangailangan mo, kaya huwag ka na magtampo. Siya, halika na't gagamutin ko na yung mga pasa mo. Ikaw talaga ay kaliit-liit ng katawan mo'y napakatapang mong bata ka, napakatigas ng puso mo. At saka sinimulan na siyang pahiran at tapalan ng kung ano-anong dahon at langis ng kanyang tatang. Dahil naman sa ginawang panggagamot ng matanda kay Natoy ay bagyang guminhawa ang kirot ng kanyang mga pasa. Sa totoo lamang ay hindi lubos maisip ng bata kung bakit mas pinili ng kanyang tatang ang manirahan pa rin sa pusod ng kagubatan. Samantalang pwede naman sana itong pumisan na lamang sa kanila sa bayan dahil maginhawa naman ang pamumuhay doon. Hindi ko pwedeng basta na lamang abandonahin ang lugar na ito, Natoy, dahil may misyon akong dapat nagampanan dito. Ito ang palaging sinasabi sa kanya ng matanda tuwing kinukulit nilang manirahan na lamang ito sa kanila sa bayan. Hindi na lamang ito kinukulit ng kanyang inang si Aling Eva, na anak naman ng kanyang tatang Israel. Ang kanyang ina isang lisensyadong guro sa kabayanan, iginagalang at inirerespeto, at ang ama naman niya isang inhenyero. Palaging abala sa trabaho ang kanyang mga magulang kung kaya't walang panahon ng mga yon sa kanya, kaya siguro lumaki siyang pasaway dahil kulang sa atensyon. Kinagabihan, maaga nakatulog ang magtatang matapos makakain ng hapunan. Dala marahil ng pagod kung kaya't naging mahimbing ang tulog ni Natoy, pero ginambala iyon ng matinding pag-uga ng lupa na animoy may malakas na lindol. Kaibahan lamang dahil may naririnig siyang mga malalaking yabag sa labas. Tang, gising, gising hutang. Walang humpay na pagyugyog niya sa kanyang tatang. Mumukat-mukat naman ang gumising ang matanda, pero ang mga yabag at pag-uga sa paligid ay daglian ring nawala. Ano ba yun na po? Kita mo natutulog ang tatang mo, istorbo ka.
Kasi tatang lumilindol ho kanina, hindi niyo ho ba naramdaman? Lumilindol ba? Hindi naman apo ah. Kanina nga ho tang. Tapos naman pala na apo. Ba't ginising mo pa ako? Ay naku Natoy, baka nananaginip ka lamang na bata ka. Mabuti pa'y matulog ka na lang muli para lumaki ka. Pero tatang, seryoso po ako. Talaga pong lumilindol kanina at parang may malaking taong naglalakad sa labas. Dahil may naririnig po akong mga malalaking yabag. Dagli namang bumangon ng matanda sa kinahihigaan nitong katre. Nang marinig iyon ay kahit namumukat-mukat sa antok ay mabilis na sumilip sa kanilang bintana. Pero nang walang makita ay bumalik muli sa katre katabi ng apo. Malalaking mga yabag baka mo ang narinig mo, apo. Oo nga ho tatang, kakulit naman paulit-ulit. Parang biglaan namang binuhusan ng malamig na tubig ang diwa ng matanda at tuluyang nagising dahil sa sinabing yun ng apo. Bagamat atalatang nag-iisip ito ng malalim dahil nadagdagan ng kulubot nito sa noo. Kitang-kita tuloy iyon ni Natoy sa sinag ng magdamagan nilang ilaw na lampara. Pero maya-maya lamang ay iniliwas na nito ang usapan. Siguro'y kulog lamang yung narinig mo, apo. Siya na, bumalik ka na lamang muli sa pagtulog dahil bukas ay maaga pa tayong mangunguha ng panggatong sa gubat. Pero tatang... Ay, wala niyang pero. Pero hindi na ho ako inaantok, tatang. Basta pilitin mo matulog, apo. Ipikit mo na yung mga mata mo. At bukas ay ipagluluto kita ng masarap na arroz caldo. Ayos ba yun sa'yo? Namilog naman ng mga mata ni Natoy dahil totoong paborito niya ang lutong lugaw ng kanyang tatang Israel, lalo na yung may sahog na hita ng native na manok. Talaga hutang? Yes, wala na hong bawian yan ha. Oo nga sabi, ang kulit naman ito. Kaya nakangiti nang bumalik sa pagtulog ang bata at pilit na kinalimutan ng kakatubang naganap. Ipinagpalagay na lamang din itong baka nga panaginip lamang ang biglaang pangyayari kanina, pero si tandang Israel ay hindi na nakatulog pa. Nanatili itong gising hanggang sa pagsikat ng araw. Bakas din sa kulubot nitong pagmumuka ang labis na pag-aalala. Kinabukasan naman pagbukas ni tandang Israel ng tarangkahan, ay ginulantang sila sa tanawing na bungaran sa labas. Maraming nabuwal na puno sa paligid. Naanimoy pinilipit at binunot ang katawan sa lupa. Animoy dinaanan rin ng napakalakas na ipo-ipo ang mga yon. Tamo tatang, tama nga ako, lumindol nga kagabi at may buhawi pa pala. Sabi ni Natoy na humihikab pa habang nakasampa sa ibabaw ng lamesa. Bagya namang tumango kay Natoy ang kanyang tatang na lalo namang nabakas ang pag-aalala sa muka. Masama ito. Mukhang may kakaiba talagang nangyayari sa kabilang dimensyon. Tang, may sinasabi ho ba kayo? Wala naman na po. Huwag mo na lamang akong intindihin. Siya, kainin mo na lamang itong lugaw mo bago pa tuluyan lumamig. Kakamot-kamot naman si Natoy sa sariling tuktok dahil sa kitang-kita niya na kumikibot-kibot pa rin ang labi ng kanyang tatang na wari ba'y may kinakausap sa kawalan. Malapit na talaga siyang maniwala na may sayad nga talaga ang matanda. Dangan nga lamang at mas doon ang atensyon niya ngayon sa paghigop ng mainit na lugaw. Naghahanda na rin sana ang magtatang sa pangunguha ng panggatong sa gubat nang may aligagang boses na tumawag sa matanda sa labas ng kubo. Walang iba yon kung hindi si Amamang Poldo, ang kaisa-isang kaibigang matalik ng kanyang tatang sa labasan. Dagnas pawis ang matanda na parabang anumang sandali ay aatakihin na ng hika. Pagod na pagod iyon at halatang minadali ang pagpunta sa kanila. Sa ilalim ng punong mangga sa harapan ng kanilang dampa. Doon ay inakit ni tandang Israel ang kaibigan. Masinsinang nag-uusap ang dalawa sa labas na sa palagay ni Natoy ay napakahalaga dahil hindi may kubli ang pagkabahala sa matatanda na nilang mga muka. Naulinigan pa niya ang mga sinasabi nila. Masama ito, Israel. Bakit sila lumabas ng dimensyon nila kagabi?
Hindi naman nila dating ginagawa yon. Malakas ang kutob kong may nangyayaring masama sa kabila. Iyan din nga ang kinababahala ko, Poldo. Kung gano'n ay nanganganib ang mga tao Israel pag nagpatuloy pa ang ganito. Nakita mo ba ang pinsala nilang iniwan sa mundo natin sa isang gabi lamang? Anong gagawin natin ngayon, Israel? Ano pa nga ba, Poldo? Di ang alamin ang dahilan kung bakit sila naparito kagabi. Hindi kaya... Tumango naman sa kaibigan si Tandang Israel. Malamang, Poldo. Huwag mo sabihing panahon na para... Pero Israel, paano ang apo mo? Paniguradong magtataka yan pag nawala ka. Isa pa'y sobrang matanda ka na para muling pasukin ang dimensyon nila. At isauli ang mutya sa tunay niyang tagapangalaga. Baka hindi nakayanin ang katawan lupa mo. Kailangan tupadin ko ang pangako ko sa ating mga kaibigan, Poldo. Kailangang ibalik ko sa wahid ang kanyang trono gaya ng pangako ko sa kanyang mga magulang. Bago pa naganap ang sigalot sa kabilang dimensyon noon. At saka sino bang may sabing magtatagal ako doon? 5 minuto lamang ay sapat na, Poldo, para magmanman. Kung sa bagay, Israel, hindi kaya at panahon na rin para ilipat mo ang mga kaalaman mo at ipagkatiwala sa isa sa mga kadugo mo, ang pinangangalagaan mong mutya. At nagawang tumitig ni Amamang Poldo sa kinaroroonan ni Natoy. Agad namang nagkubli ang bata sa gilid ng dingding ng kanilang dampa dahil baka mapagalitan siya sa pakikinig sa usapan ng matatanda. Masyado pa siyang bata, Poldo. Hindi pa panahon. Hindi pa siya handa. Kung hindi ngayon ay kailan pa, Israel, lumalakad ang oras. Paano na ang baryong ito? At ang mga kalapit na baryo o mas malalapay ang buong mundo? Paano ang mga tao? Walang ibang tutulong sa kanila kundi ikaw lamang at ang susunod na saling lahi mo. Isa pa, sa ating dalawa ikaw ang masikit na may kakayahan. Kapwa pa napapuntong ng hininga ang dalawang matanda sa gitna ng masinsinan nilang pag-uusap. Kunot noon naman si Natoy sa naulinigang patuloy na pag-uusap ng dalawang magkaibigan. Isa lamang ang natitiyak niya, mabigat ang suliranin ng mga ito. Lamang-lamang at hindi niya lubusang maunawaan ang pinag-uusapan ng mga yon dahil may kabilang dimensyon pang tinutukoy at mutya kuno. Sa bata niyang kaalaman ay nanatiling blanko ang isipan niya tungkol sa mga bagay na yon. Napaiskada rin ang labi niya nang marinig ang tungkol sa kanilang mga kababaryo. Hindi talaga niya lubusang maunawaan kung bakit gano'n na lamang ang malasakit ng kanyang tatang at ni Amamang Poldo sa mga yon sa kabila ng panlilimbak ng mga ito. Kung siya lamang talaga ang masusunod ay bahala ng mga yon. Pero siyempre, iba ang ugali ng kanyang tatang Israel. Pwede na nga itong patayuan ng dambana sa pagiging mabait. Ang kakatuwang pangyayaring yun ay hindi naman na nasundan pa, pero nakapagtatakang madalas namang umalis ng kanilang dampa ang kanyang tatang Israel at hapon nang nagbabalik. Tang, saan ho ba kayo nagpupunta pag umaalis kayo ng bahay? Diyan lamang sa tabi-tabi, apo. Sabay ngisipan nito ng malaki kay Natoy. Tang, nagtatanong po ako sa inyo ng matino. Sagutin niyo rin ho sana ako ng matino. Pambihira naman talaga, oo. At napakamot na lamang sa sariling sentido si Natoy dahil sa pilosopong pagsagot ng kanyang tatang. Ay di ngayon ay random mo na kung paano sagutin ng pilosopo, apo. Tang, nag-aalala lang naman ako kasi matanda na ho kayo. Tignan nyo nga ho, 3 na yung binti nyo pero lakwatsero pa rin kayo. Ang tinutukoy ni Natoy na pangatlong binti ng kanyang tatang Israel ay walang iba kundi ang tungkod na laging daladala ng matanda. Dahil sadyang matanda na si Tandang Israel sa edad niyang 80 anyos. Aba, loko-loko kang bata ka Napaka-pilosopo mo talaga at binabawian mo ko kaagad. Hoy Natoy, kahit 80 na itong tatang mo ay malakas pa ako sa kalabaw. Aber tatang, kakasaka kaya kung hahamunin kita ng takbuhan? Sabay ngisipan ni Natoy ng pilyo sa kanyang tatang. Pero binalikan din siya ng mapanghamong ngisi ng matanda. Sinusubukan mo ba ako, apo?
Aber, ganito Natoy. Bakit nga ba hindi? Mukhang magandang ideya yung naisip mo para ma-exercise naman itong mga buto-buto ko. Bakit nga ba hindi tayo magkarera? Napangangatuloy ng malaki si Natoy sa isinagot ng kanyang tatang. Hindi rin niya sukat akalaing papatulan nito ang kanyang biro. Ho, talaga lang tatang ha? Nagbibiro po ba kayo? Hindi niyo naman sinabing komedyante pala kayo. At tumawa pa ng impit si Natoy na halata ang pagkaaliw dahil natatawa siya sa isiping kaya pa nga kayan lumaban ng takbuhan ng uugod-ugod niyang tatang. Mukha ba ako nagbibiro, Natoy? Bagya namang nahirina ng sariling laway sa malakas na pagtawa ang pilyong bata nang makitang mukha nga yatang seryoso ang kanyang tatang at hindi nagbibiro. Abera po, ganito ang usapan natin. Nakikita mo ba yung itaas ng burol na yon? Napakamot na lamang sa ulo si Natoy dahil talaga nga yatang seryoso ang kanyang tatang. Oo naman tatang, kitang-kita ko dahil may sapusa kaya itong mata ko. Kaya lamang huwag mo kong sisisihin pag inatake ng rayuma yung mga tuhod mo ha. Pangasar pa ni Natoy na hindi mapigilan ng paghagik-gik nito, lalo na lamang nung itinuro pa ni Tatay Israel sa kanya ang may kalayuang burol. Aba, ang layo nun tatang ah. Huwag niyong sabihin na kaya niyo pang tumakbo ng ganong kalayo. Imposible ho yata yun. At maluhalo ang muling humagik-gik ng tawa ang pilyong bata. Abat talaga minamaliit mo itong tatang mo, apo. Hindi mo ba alam na noong kabataan ko'y sisiw ko lamang takbuhin yung burol na yan? Pero tatang, noon ho yun dahil malakas pa po kayo noon. Siyempre iba na ho ngayon dahil matanda na kayo. Tignan ko nga apo kung makatawa ka pa mamaya pag pinakain kita ng alabok sa daan. Dahil sa sinabi ng matanda ay muling humagik-gik ng tawa si Natoy na halos maiyak-iyak na. Kulang na lamang din at magpalupagi ito sa lupa sa labis na pagkaaliw. Abay, iba rin pala ang amats mo tatang. Paniguradong pagkatapos ng ating karere puno na ng tapol ng dahon yung mga kasukasuan mo. Pero isang mayuwagang ngisi lamang ang ibinato nito sa nagtatawang apo. Sabay nagsindi ng tabako. Bueno apo, hinahamon kita sa isang labanan at kapag natalo mo ko'y maaari mo nang gawin ng lahat ng maibigan mo. Niga po to kay hindi kita pipigilan. Pangako yan. Namilog naman ng mga mata ni Natoy sa kondisyong yon ni Tandang Israel dahil paniguradong sa kanya na naman papabor ang kapalaran. Sa musmus niyang isipan ay hindi hamak naman na mas mabilis at mas maliksi siya na tumakbo sa kanyang tatang. Paniguradong siya na ang mananalo. Sinabi mo yan tatang ha, wala na hong bawian. At mas umigting pang lalo ang pilyong ngisi ni Natoy. Siyempre, may isang salita ko apo. Ops, pero hindi pa ako tapos Natoy. Ano ho yun tatang? Bilis-bilisan nyo naman sabihin agad dahil paniguradong ako naman ang mananalo sa labanan natin eh. Huwag pa kasi siguro apo. Dahil pag ako naman ang nanalo, lahat ng gusto at sasabihin ko ay susundin mo. Ayos ba yun sa iyo? Dagli namang nag-isip ang bata ngunit sumagot rin kaagad. Opo, wala akong kaso. Approve. At iminuwestra pa ni Natoy ang hinlalatong daliri sa matanda at ang okay sign pa nito. Kaya nagpaskil sa labi ng matanda ang may uwagang ngisi. Mabuti kung ganon Natoy. Ano na? Simulan na natin ang labanan. Pagbilang ko ng 3 ay kumaripas ka na ng takbo. Bilisan mo. 1, 2, 3. Takbo apo, takbo! At mabilis na nga kumaripas ng takbo ang bata. At tinumbok ang daan patungong burol, samantalang si Tatang Israel ay kumukuya-kuyakoy pa rin sa pagkakaupo habang nagpapausok pa ng kanyang tabako. Samantalang si Natoy ay nagpatuloy lamang sa pagtakbo ng matulin. Madalas rin niyang lingunin ang kanyang likuran, ngunit walang tatang na nakasunod sa kanya sa pagtakbo. Malamang sa kupad ng matanday bahagya na lamang yun nakaalis ng tarangkahan ng kanilang dampa. Napahagik-gik pang muli si Natoy sa naisip. Sino ngayon ang nangain ng alikabok tatang?
Pilyo pang ngumisi ang bata habang tumatakbo pa rin ang matulin hanggang sasapitin niya ang paanan ng burol na pasipul-sipul pa. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang dalawang bilugang mata dahil may natanaw siyang nauna na roon. Payapang nakaupo sa putol na puno ng niyog at nagpapasbok ng hitit nitong tabako at halos malaglag ang panganin Natoy sa malaking pagtataka na mapagsino yon. Walang iba kundi ang kanyang tatang Israel. Napakabagal. Kanina pa kaya ko rito, Natoy. Muntik na nga ako matigang sa kakahintay sa'yo. Kaya gano'n na lamang ang pag-awang ng labi ng pilyong bata. Pero paanong? Kakamot-kamot na lamang ang hindi makapaniwalang si Natoy. Ay nako, mamaya na ang tanong. Ito ang tubig, apo. Uminom ka muna dahil paniguradong uhaw na uhaw ka. Nangaasar pa kay Natoy ang matanda. Hindi rin may kubli ang pag-aaliw sa mukha nito. Samantalang si Natoy ay hindi talaga makapaniwala na naunahan pa siya doon ang kanyang tatang. Samantalang kita niyang iniwanan niya ito sa dampa kanina. Sa inis ni Natoy ay hindi nito tinanggap ang tubig na ibinigay sa kanya ng tatang at sa halip ay muling tumakbo ng matulin paakyat ng burol. Narinig pa niyang malutong na paghalakhak ng kanyang tatang Israel. Bilisan mo ang pagtakbo, apo, dahil mainipin ako. Habol pa nitong pangaasar sa apo. Hingal kabayo na si Natoy nang sa wakas ay sapitin nito ang itaas ng burol. Halos mapatid na rin talaga ang hininga niya. Pero ngayon ay siguradong sigurado na siya ang mauuna sa tuktok dahil sa bilis ba naman ang takbo niya kanina ay dinaig ba niya ang mga panlaban sa marathon ng kanilang eskwela. Pero gaya kanina ay ganun lamang din muli ang panlalambot ng kanyang mga tuhod nang pagdating niya sa tuktok ay ang nakatalikod na bulto ni tatang Israel ang bumungad sa kanya. Naka-Indian set pa ang matanda at nakadipang dalawang braso na animoy sinasamyo ang simoy ng malakas na hangin. Muntik na ako mainip sa paghintay sa iyo, po. Ang kupad mo naman palang tumakbo eh. Sabay ngisi pa rin na matanda sa kanya. Kaya tuluyan ng napalupagi sa damuhan ng talo ng bata at umatungal na lamang ng malakas na iyak. Hindi talaga nito matanggap ang pagkatalo sa labanan. Mandakin man niyang isipin na hindi talaga siya makapaniwalang natalo siya sa takbuhan ng uugod-ugod niyang tatang. Humahagalpak naman sa tawang nilapitan si Natoy ng matanda at pinatahan. Sisingot-singot naman ang bata habang tulo ang sipon at luha. Paano ba yan, apo? Ang usapan ay usapan. Ako ang nanalo sa ating karera kaya simula ngayon, lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Maliwanag ba? Nakahigbi namang tumango ang bata na wari mang masama pa rin ang loob. Akma na rin sana itong kakaripas ng takbo pababa ng burol nang kalawitin ito ng tungkod ni tatang Israel sa lieg. Hep, saan ka pupunta, Natoy? Hindi pa tayo tapos mag-usap dalawa. Huwag kang bastos. Hala naman, tatang. Ang bastos ho yung nakahubad. Sa sinagot ng bata ay tinuktukan ito ng malakas ng matanda. Pilosopo ka talaga, Natoy. Aray ko naman, tatang. Tumino ka kasing bata ka. Matino naman ho ako, tatang ah. Sabay ngisin ng bata pero hindi nito maiwasang humikbi at tumulo ang luha dahil totoong masama pa rin ang loob niya. Sa eskwelahan kasi ay wala pang sino man ang nakatatalo sa kanya. Kumbagay ito ang unang beses na nakatikim siya ng pagkabigo. Inakbayan naman siya ni tatang Israel. Alam mo, apo, hindi naman hadlang sa tagumpay ang minsang kabiguan. Lahat ng nilalang ay kinakailangan dumaan muna sa maraming pagsubok bago magtagumpay. Hindi naman ibig sabihin na natalo ka ngayon sa laban ay matatalo ka na sa habang panahon. Pinahid naman ni Natoy ang luwa sa sinabing yon ng matanda. Halika, apo, kumandong ka sa akin. Humihikbi namang kumandong si Natoy sa matanda habang sisinghap-singhap pa rin sa pag-iyak. Kung minsan, apo, ang kabiguan sa isang bagay at mga pangyayari ang siya pang magtuturo sa atin para masigit na maging mas malakas sa hinaharap. Tandaan mo sana yan. Kinakailangan mong maging malakas at matalino sa isip, sa salita at sa gawa. Ganon na rin sa damdamin dahil iyon ang katangiang dapat taglay ng susunod na tagapangalaga ng mutya.
Naguluhan naman si Natoy sa sinabing yon ng matanda. Mutya ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Ako ho yung magiging tagapangalaga ng mutya? Tumango naman ng matanda. Oo, apo. Ang mutya ng kalikasan na malaon nang nasa pangangalaga ng ating salin lahi at ikaw ang nakatakdang magmana nito sa hinaharap. Mutya ho ng kalikasan? Ano yun, tatang? Ang mutyang sumasakop sa 4 na mahalagang elemento ng mundo, apo. Ang lupa, tubig, hangin at apoy. Talaga ho, tatang? Wow, napakaastig naman ho pala ng mutyang yan. Bahagya namang napangiti ang matanda sa naging reaksyon ng apo. Ipinitik din ito ang 2 kamay sa hangin pagkatapos ay umusal ng kaunting orasyon. Kasunod na mumunting pag-ambon. Damhin mo, apo, ang patak ng ulan. Hindi ba't sinasang-ayunan ako ng mutya ng ating mga ninuno? Bagamat naguguluhan ay namangha naman si Natoy sa biglaang pag-ambon. Tingin talaga niya sa kanyang tatang ng sandaling yon ay isang salamangkero na nakakagawa ng kababalaghan. Lalo pa nang unti-unting lumakas ang buhos ng ulan at inakit nito ang apong magtampisaw. Masaya silang nagtawanan at harutan sa ilalim ng ulanan. Dahil doon ay ang sama ng loob ni Natoy kanina ay unti-unting napalitan ng tuwa. Masaya silang naglaro at nagulitan ni Tatang Israel sa itaas ng burol habang umuulan pa rin ng walang ampat. Hanggang sa unti-unti nang tumila ang ulan at muling sumikat ang araw matapos mabalutan ng makapal na puting ulap ang tuktok ng burol na parang abot kamay lamang nila. Apong napahiga naman ang magtatang sa itaas ng burol habang minamasdan ng mga animoy bulak ng mga alapaap. Sa kabila ng mga ulap, apo, doon nakatira ang ating mga kaibigan. Sino nga po sila, tatang? Ang mga mantiw, apo. Mantiw ho? Ano naman po yung mantiw? Ang mga dambuhalang nilalang ng kabilang dimensyon. Ang mga espaltan, sila ang ating mga kaibigan. Masdan mo ang batong ito, apo. At gano'n na lamang ang pagkamangha ni Natoy dahil mula sa palad ng kanyang tatang ay lumutang ang isang kumikislap na bato. Dalisay sa kaputian ng kulay at waring may malakas na kapangyarihang taglay. Ito naman ang mutya ng mantiw, apo. Mutyang ipinagkatiwala sa akin ng ating mga kaibigan. Sa takdang panahon ay kailangan natin itong isoli sa tunay nitong gabay. Tinanggang hawakan ni Natoy ang mutyang iyon, pero nang hihipuin na niya ay parang bula iyong naglaho sa hangin. Bakit ho nawala, tatang? Saan ho nagpunta yung mutya? Bahagya namang tumawa ang matanda sa nagtatakang apo. Dahil ang mutya ay hindi para sa iyo, apo. Kilala ng mutya ng mantiw ang tunay niyang tagapangalaga. Kahit naguguluhan sa lahat ng ipinagtapat ng matanda, ay labis naman siyang namangha. Natanto din niya na hindi pala pangkaraniwang tao ang kanyang tatang, kaya siguro natalo siya nito sa takbuhan kanina. Ang daya mo naman pala, tatang. Ginamitan mo naman pala ng mutya ang labanan natin kanina. Hingos ni Natoy sa kanyang tatang at pinagsaliko pa ang mga braso sa inis. Ang usapan ay usapan na po. Ako ang nanalo sa ating labanan kanina, kaya sa ayaw at sa gusto mo'y gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Yan ang usapan natin kanina, hindi ba? Wala namang nagawa si Natoy, kundi ang sumang-ayon na lamang. Naisahan siya ng kanyang tatang sa pagkakataong yon. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay binulabog na ng saboy ng malamig na tubig si Natoy sa higaan. Pambihira naman talaga, tatang, oo. Oo na nga ho. Gigising na, hindi naman ho ko kailangan buhusan pa ng Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka niya dahil wala naman pala sa tabi niya ang kanyang tatang. Kung gano'n ay sino ang bastos na nambuhos sa kanya ng tubig. Nagdadabog na lamang na bumangon ng higaan si Natoy. Nagtatarag din siya sa inis ng masulyapan na 4:00 pa lamang pala ang oras sa orasang nakasabit sa dingding. Yano, pambihira talaga, nakakainis. Pagdadamog niya ng umagang-umaga,
Diretso na rin siya sa kanilang lamesa dahil nasanay siyang may nakahain na umuusok na kape tuwing siya'y magigising. Pero nadismaya siya nang walang kahit na isa mang baso ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ha? Wala ring kape? Ano na ito? At tuluyan nang nasira ang araw niya. Napakislot din siya sa waring na ibinulong sa kanya ang malamig na ihip ng hangin. Simula sa araw na ito, Apo, lahat ng gusto mo at nais mo ay gagawin mo na sa sarili mong pagsisikap. At bawal kang dumepende sa iba. Pagkatapos mong magluto at kumain ay sundan mo ko sa gubat. Boses iyon ng kanyang tatang Israel. Hinanap din niya sa buong bahay nila pero wala naman. Tatang, ikaw ba yan? Huwag mo naman hukong takutin oh. Pero wala nang sumagot. Para natuloy siyang timang dahil kinausap muli niya ang hangin. Seryoso ka ba talaga, tatang? Aniya pa sa sarili, ngunit wala na talagang sumagot. Hindi tuloy maiwasan ng bata ang tuluyang magdabog at magtatarag habang nag-uumpisang magparingas ng apoy sa abuhan. Siya pa naman ang batang laki sa layaw. Sa kanila sa bayan ay may katulong silang palaging kaagapay, kaya wala talaga siyang alam sa mga gawaing bahay. Pambihira talaga, oo. Taltak pa rin niya habang hindi alam kung paano sisimulan na magparingas ng apoy. Awa ng Diyos ay tagumpay naman siyang nakapagparikit nito. Yun nga lamang ay puno ng uling ang buo niyang pagmumuka. Ngunit simula pa lang pala iyon ang buwisit na umaga ni Natoy. Dahil pati pala ang tubig na gagamitin niya sa pagluluto ay kailangan pa din niyang ikibin. Napakalayo pa naman ng balon na ikiban nila ng tubig. Ay naku, pag minamalas ka nga naman talaga, oo. Ngawa pa rin niya ng malakas. Dagnas pawis na si Natoy at hapong-hapunan ng matapos sa pag-iigib. Hindi na rin siya halos may tsurahan matapos makapagluto. Pero napangiwi siyang muli ng matikman ang sinaing niya dahil nasunog na ito at natutong na yon. Kulang na lamang din ay maging uling yon. Gayon pa man ay pikit mata pa rin niyang kinain yon. Dahil alangan namang itapon yon. Tiyak na makakagalitan siyang lalo ng kanyang tatang Israel at sabihing nag-aaksaya siya ng grasya. Mabuti na lamang talaga't may nilagang itlog siya na galing sa mga alagang inahing manok ng kanyang tatang Israel. Napagtusik rin muna siya ng mga inahing manok bago makadekwat ng itlog kanina. Kasabi nga ng pagsikat ng haring araw ay binaybay na ni Natoy ang kalapit nilang gubat kung saan raw sila magkikita ng kanyang tatang. Sa gilid na sapa, doon niya naabutan ng matanda. Seryoso itong nakaupo sa malapad na bato na para bang nag-oorasyon. Pinanood pa niya sa malayo ang ginagawa nito. At totoong namangha siya dahil sa nagagawa nitong palutangin sa hangin ang tubig sa sapa. Napasigaw na lamang siya sa gulat nang sumalubok ang tubig na yon sa kanyang pagmumuka. Pwe, ano ba yan, tatang? Reklamo niya ng malakas. Napabayaan ka lang ng ilang sandali sa kusina, Natoy, ay hindi ka na may tsurahan. Kasalanan mo, tatang, dahil iniwan mo akong mag-isa. Sisilgad ni Natoy sa matanda, pero sa halip na sumagot si tandang Israel, ay pinuyog siya at sinabuyan nito muli ng tubig ang apo gamit ang salamangka. Kaya ganun na lamang ang hiyaw ni Natoy dahil sa lamig ng tubig. Bagaman at napalis ng tubig ang mga uling niya sa mukha at mga braso. Mantakin man niyang isipin ay parang may isip ang tubig ng sapa at napagtripan siyang paliguan. Sisingap-singap tuloy ang hindi makaporma ang bata. Grabe ka na talaga sa akin, tatang. Dismayado niyang angal. Tatawa-tawa naman ang matanda sa nakitang ekspresyon ng apo dahil daig pa noon ng isang basang sisiw. Sinasanay lang kita, apo, dahil kailangan mong maging handa. Saan na naman, tatang? Malapit na ho akong mapulmonya sa mga panggugulat niyo eh. Kanina ginising mo ako na saboy ng tubig. Ngayon naman pinaliguan niyo ako ng tubig baha galing sa sapa. Ano naman ho kayang susunod? Hindi ako ang gumawa nun sa iyo, apo, kundi ang mutya. Hinahasa ka lamang at inihahanda ng mutya ng ating mga ninuno kung sakaling dumating ang araw na pinangangambahan ko. Nangunot naman ang noo ni Natoy dahil naging seryoso muli ang kanyang tatang Israel.
Marami din itong sinabi sa kanya tungkol sa mutyang yon at tungkol sa dimensyon ng mga mantiw. At simula na rin pala iyon ang pagsasanay sa kanya ng matanda dahil na mga sumunod na araw ay nagsanay na sila sa loob ng kagubatan. Simula sa paggawa ng apoy gamit lamang ang 2 pinagkiskis na bato at kawayan hanggang sa pinaguhuli pa siya ng isda at pambibitag ng mga hayop sa gubat. Inahasa rin siya nito sa angking bilis niya sa pagtakbo at pagiging magilas at malakas ng katawan. Tinuruan din siya nito sa pagkabisado ng iba't ibang orasyon ng paulit-ulit. Orasyong patungkol daw sa kalikasan. Sa totoo lamang ay hindi maintindihan ni Natoy kung bakit niya kailangang pagdaanan ang lahat ng mga yon. Hindi yata ginhawang hatid sa kanya ng sinasabing mutya ni Tatang Israel, kundi paghihirap. Kinakailangan maging Boy Scout ka, apo. Sa lahat ng sandali ay dapat na palagi kang handa. Dahil hindi natin alam kung kailan ka dadalhin doon ng iyong tadhana. Tumango na lamang si Natoy sa sinabing iyon ng matanda. Wala rin naman siyang pagpipilian kundi sundin ang lahat ng sinasabi nito at ipinagagawa dahil nga bahagi kasi iyon ng kondisyon sa kanya sa pagkakatalo sa kanya sa takbuhan. Kahit naman kasi pilyo siyang bata ay mayroon pa rin siyang isang salita. Pauwi na lamang sana ang magtatang mula sa pag-iensayo sa kanilang dampa nang may maispatan si Natoy sa maputik na bahagi ng gubat. Waring isang napakalaking bakas ng paa na yun na naiwan sa lupa. Napakalaki nun na kasi laki na yata ng kanilang dampa. Ipinakita agad niya ang bakas na yun sa kanyang Tatang Israel. Napakalaki naman ng bakas ng paa na yan, Tatang. Ngayon lang ho ako nakakita ng ganyan. Parang paa ng higante yan ah. Sinuri naman ni Tandang Israel ang naturang bakas at kung hindi siya nagkakamali ay bakas iyon ng paa na galing sa kabilang dimensyon. Ang mantiw na gumagambala sa kanilang baryo noong nakaraan lamang ni hindi nagawang buray ng malakas na ulan ng bakas na iyon sa lupa kaya naroon pa rin. Napansin rin ng matandaan tila kapirasong napunit na kasuotan na nakasabit sa kalapit na sanga. Agad nitong inamoy iyon at tama nga siya, isang tawalyan ang bumisita sa mundo ng mga mortal. Ang mga tawalyan ay ang kalabang lahi ng kanyang mga kaibigan, kaya agad na nabalutan ng pangamba ang maamong mukha ng matanda. Sa halip rin na umuwi agad ng kanilang dampay, inakit nito ang apong si Natoy sa itaas ng burol. Ngani-ngani namang magreklamo ang bata dahil labis na siyang napapaguran sa maghapong pagsasanay, ngunit kinulang pa yata ang kanyang tatang at ginusto pang umakyat muli ng bundok. Hanggang sa nabutan na sila doon ng malakas na bugso ng ulan. Pero nakapagtataka lamang na sa tuktok lang yata ng burol na yon malakas ang buhos ng ulan dahil nang ilibot naman ni Natoy ang paningin sa kapaligiran ay santing naman ang sikat ng araw. Ano ho bang ginagawa natin dito sa burol, Tatang? Panahon na, apo. Panahon para saan ho, Tatang? Panahon na para isalin ko sa iyo ang kapangyarihan ng mutya ng kalikasan. Gulat namang napatingin si Natoy sa matanda. Tandaan mo, Natoy, sa oras na maisalin ko ito sa iyo, ang iyong tatang ay magiging isang pangkaraniwang tao na lamang. Ikaw na ang magiging bagong tagapangalaga nito. Sa iyo na rin ang lahat ng aking kaalaman at ikaw ang susundin ng mutya. Hinihiling ko, apo, na maging responsable ka sana dahil nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng sanlibutan. Dahil sa sinabi ng matanday bagyang naalangan si Natoy na tanggapin ito. Tatang, baka hindi ko ho yata kaya. Ngunit kinumbinsi siya ng kanyang tatang at pinalakas ang loob. Kaya mo yan, apo. Naniniwala ko sa iyo dahil apo kita. Hindi mo na itatanong ay ganyan din ang edad ko noong una ko nahawakan ng mutya at aksidente kaming napadpad ni Poldo sa dimensyon ng mga mantiw. Talaga ho, Tatang? Oo, apo. Kaya lamang, kalakip ng mutya ng kalikasan na yung obligasyon rin na protektahan ito, ang mutya ng mga mantiw, sa lahat ng mga nagtatangkang angkinin ito. Bakit ho, Tatang? Dahil hindi dapat mapasa kamay ng kalaban ng mutya ng mantiw, apo. Dahil nangangahulugan iyon ng pagguho ng buong mundo. Sa sinabi ng matanda
Doon mas lalong nakuha ang atensyon ni Natoy. Isa lamang ang tunay na dapat humawak ng mutya ng mantiw, apo. Walang iba kundi ang anak ng dating hari ng mabubuting puting mantiw, si Wahid. Pero sa kasalukuyan ay nawawala si Wahid at kaya siguro lumalabas sa dimensyon ng mga tao ang itim na mga mantiw na kung tawagin ay tawalyan dahil gusto nilang makuha ang mutya mula sa akin at siguro para alamin na rin kung narito ba sa mundo ng mga mortal si Wahid. Tatang, bakit naman kaya ganun na lamang ang interes na makuha ng sinasabi niyong tawalyan ng mutya? Dahil kung sino man ang may hawak ng mutya ng mantiw, apo, ay siya rin ang may karapatang maging hari ng kanilang buong dimensyon. At ako, apo, ang pinagkatiwalaan ng dating hari ng kabilang dimensyon para pansamantalang magtago nito bago ito mapas lang noon sa isang labanan. Mataman pa rin na nakikinig si Natoy sa lahat ng sinasabi ng kanyang tatang at pilit na iniintindihan lahat ng sinasabi nito. Kaya kinakailangan maisauli sa anak ni Abdar ang mutya para hindi maghari ang kasamaan sa kabilang dimensyon, Natoy. Matagal kong pinangalagaan ng mutya ng mga mantiw dahil sa pakiusap ng dating hari na si Abdar. Ang ama ni Wahid na itago iyon hanggang sa dumating ang panahon na kaya ng pamunuan ng kanyang anak na si Wahid ang kanilang dimensyon dahil sanggol pa lamang ito noon. Ang batang mantiw ang dapat nasusunod sa trono ng ama niya. Hindi si Tansar na pilit inaangkin ang pwesto niya. Sino naman ho si Tansar, tatang? Si Tansar naman na po ang naghahari-harian ngayon sa dimensyon ng mga mantiw. Masama siya dahil kabilang siya sa lahing tawalyan at lahat ay gagawin niya. Masumpungan lamang ang mutya ng lahi nila para lubusan ng kanyang masamang paghahari. Sa oras na mapasa kami ni Tansar ang mutya, apo, ay katapusan na nating lahat dahil gamit ang malakas na kapangyarihan ng mutya ay maaari na din itong lubusang sakupin at mabuksan ang portal patungo sa dimensyon ng mga mortal. Yan ang dahilan kung bakit hindi ko lubusang maiwan ang lugar na ito dahil kailangan ko magbantay. Dahil nasa likod lamang ng burol na kinatatayuan natin, apo, sa kabila ng makapal na ulap na natatanaw mabuhat dito. Andun lamang nagtatago ang portal papasok sa dimensyon ng mga mantiw. Napatingin naman si Natoy sa direksyong itinuro ng matanda. Kung pagmamasdang mabuti ay parang wala namang kakaiba sa gawing yon. Dumating na ang araw na pinangangambahan ko, apo. Nalaman na nila kung nasaan ang mutya ng mga mantiw. Kaya nag-uumpisa na silang pasukin ang mundo natin. Namangha naman si Natoy sa lahat ng ipinagtapat ng matanda. Bagaman at naguguluhan ay iisa lamang ang malinaw niyang naiintindihan. Na hindi dapat mapasa kamay ng sinasabing Tansar ang mutya ng mga mantiw dahil nangangahulugan iyon ng dilubyo sa mundo ng mga tao. Kung ganun ay ngayon pa lamang niya naiintindihan ng lahat. Napakahalaga pala ng papel na ginagampanan ng kanyang tatang Israel. Mapanatili lamang ang kapayapaan at katahimikan sa buong mundo. Kung ganun pala'y dapat pala itong hangaan. Kaya lamang ang malaking responsibilidad na yun ay gusto na nito ngayong iatang sa kanyang balikat. Kaya hinihiling ko sa iyo, apo, na maging matapang ka dahil sa iyo na ngayon nakasalalay ang kaligtasan ng mga tao. Matanda na ako, apo, at mahina na rin ang katawang lupa ko. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang mga mortal. Kailangan na ng bagong bayani ng mundong ito. Bibiguin mo ba ako? Bibiguin mo ba ang mga tao? Nangungusap ang titig ng kanyang tatang at punong-puno ng emosyon at pakiusap, kaya napilitan ng tumango si Natoy. Salamat, apo. Salamat. Marindi siyang niyakap na matanda na punong-puno ng pasasalamat. Huwag kang mag-alala, apo, hindi ka mag-iisa sa misyong ito. Kasama mo ang mutya ng ating mga ninuno. Handa ka na ba? Wala sa sariling tumango na lamang si Natoy. Waring nabibilisan na rin siya sa takbo ng pangyayari. Sa katunayan ay lutang ang pag-iisip niya sa lahat ng nalaman. Sa pagkakagulat niya ay bigla na lamang kumulog ng sunod-sunod. Malakas na pagkulog na sinusundan ng pagguhit ng matatalim na kidlat sa papawirin. Nakita na lamang niya na idinipa ng kanyang tatang Israel ang dalawa nitong kamay
Pagkatapos ay ipinatong iyon sa kanyang ulo habang umuusal ng orasyon. Orasyong nagdala sa kanila sa isang mayuwagang lugar. Kakaibang liwanag at parang nakalutang sila sa papawirin. Dahil hindi nakalapat sa lupa ang kanilang mga paa, tila ba may malakas na puwersang bumubuhat lamang sa kanila. Hanggang sa isang kumikislap na bagay ang kumawala na tila ba nagmula pa sa katauhan ng matanda. Tanggapin mo apo ang mutya ng kalikasan. Simula ngayon ay ikaw na ang kikilalanin nitong bagong tagapangalaga. Sa mabilis na sandali ay nasa tabi na siya ni Tatang Israel at itinapat sa kanyang dibdib ang mutya sa katapat ng kanyang puso. Napasigaw na lamang si Natoy dahil naramdaman niya ang malakas na puwersa na pilit na lumulukob sa kanyang pagkatao. Kalakip ng mutyang iyan. Diyan rin nakatago ang mutya ng mga mantiw. Alagaan mo ito at ibigay sa nararapat niyang tagapangalaga, Natoy. Apo ko. Matapos yun ay nagdilim na kay Natoy ang lahat. Niwala na siyang matandaan sa mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang siya na nasa loob na siya ng kanilang kubo at niyayanig ng lindol ang buong kapaligiran. Tang, ano hong nangyayari, Tatang? Sigaw niya sa noon ay tila wala ring malay na matanda sa kanyang tabi. Niyugyug niya ng paulit-ulit ang kanyang tatang pero sadyang hindi na ito magising-gising. Tatang, pakiusap, gumising ka. At nagsimula na rin siyang mataranta dahil sa pag-aalala at takot. Lalo pat hindi rin tumitigil ang pag-uga ng paligid. Parang may malakas na lindol na nagaganap. Lalo pa nang bigla ang nawala ang bubong ng kanilang dampa. At halos manlaki ang mga mata ni Natoy sa kasalukuyang nakikita. Dahil ang bubong ng kanilang dampa ay buong binuwat at kasalukuyang hawak ng isang napakataas at napakalaking tao. Isang higante. Kitang-kita niya ang nilalang sa tulong ng liwanag ng buwan ng gabing yon. Sus Mariosep! Tangi na lamang niyang nasambit habang ang dalawang tuhod niya ikusa na lamang ring nangatog sa takot. Nabigla din siya ng dakmain ng nilalang. Bitawan mo kung hinayupak ka, bitawan mo ko sabi. Pagwawala pa niya habang tanga ng isang kamay ng higante. Ano ba? Bitawan mo ko. Saan mo ba ako dadalhin, higante ka? Ngunit ni kapiranggot na salita hindi siya sinagot ng nilalang. Nagawa rin niyang kagatin ng balat niyon sa kamay pero sobrang kunat at hindi man lamang nito inindang ginawa niyang pagkagat. Napatingin rin siya sa kapaligiran dahil sa taas ng nilalang ay literal na sumbukod yata sila sa ulap. At tama ang kanyang tatang. Sa ilang hakbang lamang ng nilalang ay nagawa nitong agad na tawirin ang kalapit nilang burol. Saka tinumbok ang makapal na ulap. Ni wala siyang makita kundi puro alapaap at dampi lamang ng malamig na hangin sa kanyang balat. Waring napakatagal rin ang kanilang naging paglalakbay. Hanggang sa mahawi ang makapal na ulap at tumambad sa mga mata niya ang banyagang kapaligiran. Sa isang tuyot na lupain doon siya dinala ng higanteng nilalang. Wala siyang makitang ibang puno sa lugar na yon liban na lamang sa mga puno ng buri, nakakaibang tangkad at mas tripling hamak sa mga puno ng buri sa mundo ng mga tao. At sa dako pa roon ay napansin niya mga hinulman tumpok na mga lupa. Ngunit yari lamang sa mga pinagdikit-dikit na naglalaki ang bato at pinatigas na putik. Nagulat pa si Natoy dahil napakarami palang kasamahan ng naturang higante. Ang iba higit nga na mas malaki pa at mas matitipuno ang katawan. Lamang ang kasuotan nila yari lamang sa iba't ibang uri ng pinatuyong balahibo ng hayop at mga halaman. Parang mga taong bundok kung isa sa larawan at may kaitiman ang kanilang mga balat. Karamihan din sa mga higanteng naroon ay pawang mga kalalakihan. Nanlaki ang ulo ni Natoy sa mga nakikita. Kung panaginip lamang ang lahat ay gusto na niyang magising. Inilang sampal rin niya ang sariling pisngi ngunit sadyang totoo ang kanyang nakikita ng mga sandaling yon. Nang walang ano-ano'y may humarang sa higanteng may dakot sa kanya. Mabango ang amoy ng dala mo ngayon, Tawis. Ano ang dala mo galing sa mundo ng mga mortal? Pati ang boses ng nilalang ay tila kulog sa lakas. Dumadaguntong at masakit sa tainga. At kay babaho pa ng kanilang mga hininga kaya naman natakpan na lamang ni Natoy ang sariling ilong. Tinangka din itong hablutin siya, ngunit malakas itong itinulak ng higanteng may dala sa kanya, dahilan para yumanig ang lupa. Hindi ito pagkain, hunghang.
Dala ko ang mortal na matagal nang pinapahanap ni Pinunong Tansar, kaya umalis ka sa dinaraanan ko kung ayaw mong managot sa kanya. Waring natakot naman ang higante sa sinabi ng nilalang at nagbigay na ng daanan. Saka bumalik muli sa kumpon ng mga higanteng wari ay nag-aagawan sa kakarampot na pagkain. Sa isang napakalaking yungib ay doon siya dinala ng higanteng may dakot sa kanya, at sa loob niyon ay doon niya nakita ang isang higante rin na may kalakihan ng katawan, lalo na ang tiyan, at maganang nanginginain ng mga naglalakihang bungang ugat. Sa tansya ni Natoy parang ito ang tumatayong pinuno ng mga higanting naroon. Ano pat hindi hamak na mas malaki pa sa kanya ang mga bungang ugat na nilalantakan ng mga yon. Lahat sa lugar na yon ay malalaki. Siya lamang yata ang maliit. Ni ultimo langgam sa lunggang yon ay pwede na rin niya yatang sakyan. Siguraduhin mo lamang na matutuwa ko sa pangaabala mo sa maganang pagkain ko, Tawis. Nakakatulig rin sa tenga malagundong nitong pagsigaw. Sigurado yan, Pinunong Tansara. Bueno, ano ang maganda mong sasabihin? Kumusta ang pagtungo mo sa mga mortal? Nahanap mo na ba ang asungot na tumangay sa mutya nating mga mantiw? Mantiw pala ang tawag sa higanteng tumangay sa kanya. Kung ganun sila pala mga dambuhalang nilalang na sinasabi ng kanyang tatang. At malamang ay nasa dimensyon na siya ng mga yon. At kung hindi siya nagkakamali ay nakuha siya ng sinasabi ni Tandang Israel na mga tawalyan. Ang sinasabi nitong masasamang uri raw ng mga mantiw. At ito pala si Tansar na kanilang masamang pinuno. At ito rin pala ang mundo ng mga mantiw. Ngunit bakit parang walang buhay at tuyot ang lugar na yon? Tila ba matagal na pinagdamutan ng ulan ang dimensyon ng mga ito? Dahil kita niya sa labas kanina na halos maging disyerto na ang lugar. Walang nabubuhay na ibang halaman, liban na lamang sa mga dambuhalang puno ng buri at mga naglalaki ang puno ng cactus na tanging nabubuhay lamang sa mainit na temperatura. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata na ang mga kinakain ng mga higante sa labas ay dahon lamang ng matitinik lamang na cactus at halos mag-agawan pa ang mga yon na animoy gutom na gutom. Ngunit ang isang ito na pinuno ng mga masasamang mantiw na si Tansar ay lumalamon at nagpapakabundat sa mga bungang ugat. Siguradong ikatutuwa mo ang pasalubong ko sa iyo, Pinunong Tansar. Ngisi ng higanteng may dakot sa kanya at agad siya nitong ibinaba sa loob ng napakalaking baon ng niyog na nagsisilbing pinggan ng higante. Nang mapagmasdan nga siya ng pinuno ng mga tawalyan ay napahalakak ito ng malakas, dahilan para umikot ang baong kinaroroonan ni Natoy. Mahilo-hilo tuloy ang bata nang tumigil yon. Iniangat rin siya ng higante gamit ang dalawang daliri nito na para bang kinurot lamang at saka sinipat ng mabuti. Magaling, Tawis, maasahan ka talaga. Ito nga ang mortal na nagtago ng ating mutya. Sabay halakak muli ng malakas. Natakpan naman muli ni Natoy ang magkabila niyang tenga. Hindi rin siya nakapagpigil at sinita niya ang nilalang. Hindi ako mamamatay sa pagkabingi na higanti ka. Mas mamamatay ako sa baho ng hininga mo. Hindi ka ba naman marunong magbumog, ha? Hindi talaga mapigil ang bulyaw ni Natoy kay Tansar dahil animoy asupre ang mabaho nitong hininga. Waring napikon naman ang higante sa kanyang sinabi. Sabay bugano ng hininga kay Tawis. Mabaho nga, Pinuno. Tama ang mortal. Nito na dahilan para makatikim ng sapak kay Tansar. Manahimik ka, Tawis. Pare-parehas lang tayo ng mga bunganga. At ikaw na kutong lupa ka. Sa wakas ay nasumpungan na rin kita. Nasaan na ang mutya ng mga mantiw? Wala akong alam sa sinasabi mong pangit na higante. Dahilan para bumunghalit ng malakas na tawa si Tawis. Pangit ka raw, Pinunong Tansar. Dahilan para madagdagan ang inis ni Tansar. Matabilan tila mo, mortal. Madali lang akong kausap. Saglit ko rin lamang ngangasabi ng malambot mong katawan. Pananakot pa nito sa kanya, pero hindi sa ganun lamang matatakot si Natoy. Dahil may isang sikretong sinabi sa kanya si Tandang Israel noon tungkol sa mga higanding ito, na ang mga tawalyan raw
Kung gaano kalaki at katatangkad ng mga katawan ay ganoon na rin daw kahihina ang kanilang mga kukote, lalong-lalo na ang pinuno ng mga ito na si Tansar, at mukhang tama nga kanyang tatang Israel. Hindi ako ang taong hinahanap mong ungas kang higante ka. Wala sa akin ang sinasabi mong mutya. Ungas ka raw, pinuno. Hagigik muli ng tauhan nitong si Tawis. Magtigil ka, Tawis. Hindi kita kinakausap. Pag napuno ako sa iyo, ibibigay kita sa mga umayan. Dahil sa narinig na banta ni Tansar ay waring natakot si Tawis. Kulang na lamang din ay magmakaawa ito. Pinuno, lahat ng iuutos mo ay gagawin ko. Huwag mo lang akong ibigay sa mga garapatang yon. At para bang biglang nangati ang higante at napakamot ng katawan. Kaya napaisip tuloy si Natoy kung ano ang sinasabing umayan ni Tansar. At ikaw, kutong lupa ka. Nasaan ang sinasabi mong mutya? Dakot na ni Tansar sa kanya. Kung hindi naman isa't kalahating tanga yung tauhan mo, bakit ako dinala niya rito sa dimensyon nyo? Wala nga sa akin ang mutya. Wala. Dahil mali kayo ng taong kinuha. Pamimewang pa ni Natoy sa dalawang higante. Kaya nagtingi na naman ang mga yon. Anong mali? Hoy, ikaw si Israel, ang batang pinagbigyan ni Abdar ng mutya noon. Tandang-tanda ko pa yung pilyo mong pagmumuka. Hindi ko pa rin nalilimutan ang ginawa mong pangaasar sa akin noon bago kayo tumakas ng kaibigan mo tangayang mutya ng mga mantiw. Isa't kalahati ka talagang ingot na higante ka. Naturingan lang malalaki ang mga katawan nyo, ang liit naman pala ng utak ninyo. Anong sabi mo? At tinangka na siya nga nitong pipitikin. Ang sabi ko, hindi kasi ako si Israel. Ako si Natoy, ang apo na tinutukoy mong bata noon. Magkamukha lang siguro kami ng tatang ko noong magkaedad kami. Pagpapaliwanag pa ni Natoy. Huwag mo ngang bilugin ang utak kung bubwit ka. Hindi niyo pa rin ba nakukuha, ha? Hay naku naman. Ang ibig kong sabihin, kaming mga mortal ay mas mabilis tumanda kaysa sa inyong mga mantiw na engkanto. Gets mo na? Nagkatingin na ng dalawang higante sa sinabing yon ni Natoy. Halatang nangangamote rin ang mga utak ng mga bupol. Noong kang aamin na rin siya na nasa kanya na ang mutya ng mga mantiw dahil hindi pwedeng mapasa kamay iyon ni Tansar. Iyon ang mahigpit na tagubilin sa kanya ng tatang niya. Isa pa'y isang pitik lamang sa kanya ng mga higanting yun ay malamang na magkabali-bali na agad ang kanyang mga buto. Kinakailangan niyang maging matalino sa isip, sa salita at sa gawa. Iyon ang isa sa mga tagubilin ng matanda sa kanya. At ngayon nandito na siya sa dimensyon ng mga mantiw ay kailangan niyang makita si Wahid, ang nag-iisang magiging tagapangalaga ng mutya. Lamang ay sino o ano kaya yung sinasabing umayan ni Tansar. Parang hindi kasi nabanggit ni Tatang Israel sa kanya tungkol sa mga nilalang na yon. Ayon din sa matanda na si Wahid lamang ang nasa propesiya na makakagapi kay Tansar, kaya kinakailangan niya talaga itong mahanap. Siya naman at ang mutya ng kalikasan